Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about John 20:11-12. Now, Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over, looked into the tomb, and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. So, ano yung gustong ihayag ng verse po na ito sa atin? Pinaka-importanting bagay is Art of Covenant. Ito yung kabanantipan. And meron most holy place, ito yung tinatawag the Art of Covenant, where mercy seat. Sa mercy seat, dito, sa Old Testament, piniprepare yung people sa pagdating ng Messiah. So, the resurrection of Jesus is return ticket to God. So, ito yung paraanan para makabalik tayo sa presensya ni Jesus. Sino po yung, kumbaga si Jesus Christ, muling nabuhay? Because of the blood of Jesus Christ, we can approach the throne of God with confidence. Parang, alam mo yun, yung parang, ito yung naging daan, yung dugo ni Jesus Christ yung naging daan para mapalapit tayo sa trono ng Diyos. The Resurrection Sunday is the main reasons that we gather on Sunday. That's why every Sunday, naging routine na ng bawat isa na umattend, magkaroon ng gatherings, ng meetings. That is because of the resurrections of Jesus Christ. Then the reasons with other is we have, yun yung pinaka-main reason kung bakit kailangan nag-gather tayo every Sunday as we celebrate the resurrections of Jesus Christ. And because of the blood of Jesus Christ, we approach the throne of God with confidence. Napalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. We may receive mercy and find grace to help us. Tayo, tatanggap ng awa at makakatanggap ng biyaya. Let's practice the presence of God's formula for life. Ito yung pinakamaganda. Ito yung pinaka-the best. Why? Every day, in every situations ng buhay natin, sa panahon na nagagalit tayo, naiinis tayo, nakukonsumi tayo, naiirita tayo, just think what Jesus want to say to you. Kung ano yung sasabihin ni Jesus sa'yo ngayon. Kung ikaw nasa sitwasyon ng buhay mo na problemado ka, naiinis ka, nagagalit ka, puno ng sama ng loob ng nararamdaman mo, ano yung message na gustong sabihin ni God sa'yo ngayon? So, we have to live according to Jesus what wants for our lives. Let's practice the presence of God as formula for life. Kasi pag ginawa natin to, naging routine natin na everyday kapag in God's viewpoint, tinitignan natin lahat ng mga bagay, nagiging magaan yung mga bagay na pinagdadaanan natin. So let's commit also every Sunday with other people na makapag-gather tayo. Don't give up the gatherings in the presence of God. We can be in the presence of God. So, lalo na pag-araw ng linggo, pag-araw ng gathering, we have to attend. Kasi ito yung tanging pagkakataon natin na maipakita natin yung celebrations, yung papupuri, yung praises with God. Kasi parang we have 7 days a week. And for 7 days a week, sabihin natin 6 days doon, igugugol mo sa trabaho, sa family, sa oras, sa sarili mo. Why not you separate the Sunday? You set that Sunday for God's day. Let's reconcile back to God. And by
living in the presence of God in a way that He wants us sa pamamagitan po ng pag-reconcile natin at pag-commit natin kay God. Every Sunday, magbibigay ka ng time sa Kanya. That is the best. So, Lord Jesus, I want to share this simple prayer. You are my great high priest. You were crucified, died, and were buried on the third day. You resurrected from the dead. Your resurrections is the reasons I can approach the throne of grace, the mercy seat of God, to receive mercy and grace in times of need. Thank you. I pray that God, Holy Spirit, will enable me to practice the presence of God's every situations of my life. Let me be aware of your presence at all time. I pray this is your almighty name, Jesus' name. Amen. Thank you everyone and God bless.